ideya may ani o dako kay ning natabang para sa tuwa no preparation datangan siguro ako ba halos sige dire kay na namin mga experience sa pag-evangelize ba ilang tigayo nga naay nga refreshment ba another nga mga ideas na itong malunggan from sa toong discussion karon nga hapon. So I hope and pray nga magkuanta natay eagerness gid sa pagtuon, sa pagpaminaw, ay open mind and open heart to learn. So gamay ra kanang siguro ang uban na padulong pa or uban ang mga preparation. But anyway, salamat gihapon na ay mga nag-attend 22, salamat sa Ginoo sa 22 ka mga individuals ang attendance natin. Dako na kayo na tabang in preparation sa ato ang abot nga mga mission activities. So first, sa atong pagsugod, mga yung sa ako inyong hunahuna, unsa may inyong mga expectations sa ato ang workshop karon? Unsa kay inyong ang gina-expect nga after sa ato ang evangelism workshop na yung ani yung mga expectations. Sige, I need volunteers say mag-volunteer nga mo musulti siya ang mga expectations. Expertly din no? Bagong strategies. Like nakikita yung workshop nakikita yung workshop no partner ta very good no mock evangelism partner so part na sa itong workshop. Salamat sa mga expectations. So mo yun na ato ang usa sa mga goal nato no mahimo gyud na kanang mas natay kahibalo ba how to win souls. So daghan may mga pamaagi. So disclaimer lang kanay ako kay dili jud ko kanang pro gyud kanang level nila Billy Graham nga mga evangelist. Dili jud ko ingana. So kani akong i-share sa inyo mga experiences nako ni mga gitudlo sa Nehemiah teams, sa SPBTS, and mga personal experiences sa mga mission trips nako sa una. So ako po ni i-share sa inyo I hope nga nang dako ni siya utabang. I hope nga na may ma-learn na. So first, sa ato ang evangelism workshop, sa lesson 1 na ito, atong isutan ang biblical foundations of evangelism. Naman tayo mga idea mga biblical foundations of evangelism. But atong i-review kung sa ang evangelism. Mas maayon ang ma-refresh ta. Sige, what is evangelism? Sa inyo muna kung sa ang evangelism. So, that is ato ang PowerPoint. It comes from the same Greek word for gospel. Ang evangelism o kaning gospel, it comes from the same Greek word. Kaning euangelion. No, Greek word euangelion, which means gospeling or bringer of good news. Gospel or bringer of good news. Kaning iyo nga prefix means good and angelion means message. No? Good message or good news. Saya nagbitbit ta sa good news, may balita sa mga tao. So, when we evangelize, we are gospeling, meaning we are spreading the gospel of Jesus Christ. No, walay lain na ito pinakatungungan or walay lain na itong ginadala is ang gospel, good news ng atong nadawat from Jesus Christ. So, ayong kabala kay kani ako ang PowerPoint, ako ni-send sa atong GC, GCSB family para na ako mo kanang kopya. Pero kung sa mga the best po niya mag-take note kayo kasi na may mga ideas nga kanang isulod sa inyo muna ba? Pili nyo na isulat na yung mga while ka-discuss na ay mga impression si God sa ato ay nabibuli na may mga impression si God sa ako wala sa inyo na po yung mga impression si God sa inyo wala i-impress niya sa ako So as unya sa itong sharing, mga discussions or question and answer portion or mga clarifications, pwede na ito na i-share unya. Okay? So,
Next is evangelism is more than just verbal communication. So dili lang tayo siya kanang verbal nga nag-communicate ka sa ubang tao. Ang evangelism, it's a deep-seated desire to share the transformative power of faith. Kung siya masubok sa deep-seated desire, ganing man sa ubos, it's about building genuine, lasting relationships. So ang pag-evangelize, part na siya sa inyong pag-build o rapport. So mga tao na inyong ginaatuan, na ang yun ang relationship, dili lang ka basta nga ga-share, tapos imo rin biyaan. Doon na agyo intentional nga pag-reach out sa iya ba, na siya yun, na-agyo life change sa iya nga. May tabok na life change. Unless kung mo reject siya. But, if willing siya, kita mo during sa mo gospel sharing, ma-discern mo nga, willing mo siya, or huwag na may need yun nga, kailangan niya balikan. So, muna ang ato ang, di atong sulod, no? Mag-build of rapport. So, pareha sa example ni Jesus Christ, no? Jesus sat with tax collectors. He dined with sinners and conversed with Samaritans. Naagad ang iyang close relationship sa mga ginatawag ng mga sinners sa katilingban, mga sinalikway sa katilingban. Mo ang iyang pinaka-goal yun na siya'y kahangawa para sila for the lost. Muna ang example of Jesus Christ, gani na grabe ang kasuko sa mga Pharisees, no? Kita sila lang ay kaon man siya sa kauman ng mga sinners, mga prostitutes, mga tax collectors, mga traitors, ato ang Jewish niya culture. But si Jesus Christ ipakita niya kung saan example sa tinuod kay evangelism, no, the genuine nga relationship, pakigrelasyon sa ilaha. But it doesn't mean nga musunod yung ka sa ilaha nga ginabuhat, no, naagyo limitations. Ang imong goal is relasyon yun. Muna ang ginasulti sa mong maestro sa BTS, si Pastor Manzano. Ano siya, bride, importante yun, relasyon. Importante yung grasya, relasyon. So, muna yung ginabalik-balik. Evangelism pushes us to connect beyond our comfort zones. Madumduman ako ang example ni, kailan mo ni, kung ano nila, Sir Ray Manggiyat, Ma'am Roda Manggiyat, mga missionary na sila before sila na yung mga teachers, mga professors sa SPBTS, nahimo sila mga missionary. Ang ilang target nga tribe katong mga badyaw sa Batina. So naipuan dira, no? But kabantay mo na ay lugar diha, no, dapat sa dagat sa Batina, puro mga badyawan. Ang ilang ginaadto kay nag-build yun sila unang relationship. Grabe kayo lisod ang ilang experience dito kay, di ba mga badyaw, dili sa pagdahon sa ilaha, pero kuagid sila dili sila kaayo mo na ka-limpyado. Ang ilang mga plato, ilang ng musmusan sa dagat, nga walay sabon-sabon. So sila mo kaon niya, di mo ipagamit sa ilaha. So sila na ako sila technique nga para di sila ma-offend. Pero ang ilang goal yun yung maka-build yun sila of trust sa mga kanang mga badyaw people. Tulog sila dito, kaon sila kauban sila o managag sila kauban ang mga badyaw people. So naagid sila yung mga nasangyawan dito and eventually na yung mga Christians, yung mga Muslim man sila. So ang ilang style dito na yun ang kanang community service, medical yung mga ilang dalawang dito ang mga medical needs nila, mga pagkaon na usa na sa mga makapainggan nyo sa ila. Ang pinaka number one yun ang health. Mainggan nyo din sila anak pagka nakay dala labi na about sa health nila. Kaya ganang masakiton sa ila tungkol sa kanang dili kaayo limpyo ang ilahang pagpamilyo. So yung nana ang akong nadumduman ng example during sa mga biblical mission nga subject. So makita yun nila kung sa silang mga hinabuhi sa una kauban ng mga badyaw people. So siguro nakita po ng time na
gayon buta na makakonect po sa mga taong mga ana like mga Radyo people o dali sa may mga tribe diri nga doon sa tuwa mga ano lang ang luman yun diri mga kamayo no mga kamayo at saturated na kaayo halos tanan sa mga kamayo but anyway dili gyud nato mahugngan sa pamaagi sa pagpamuhat ni God through ng mga group of people. So next, in the digital age, evangelism also embraces modernity. Kung nata sa modern age, of course, ga-evolve yun na ito ang pamaagi sa pag-evangelize, sa pagdala sa gospel. So, dili pwede nga magpabiling wala man, dili man nato malimot nga naadyo. Effective hapon ang karangan. Pero sa atong modern age, naagyod nato atong atong gamiton ba in our advantage ang modern technology. No, it recognizes the potential of technology as a vessel to carry the age-old message of hope to corners of the world previously unreachable. Usa man yung mga technology atong ginagamit karon to reach people. Muna, TV, mga radio, mga technology. So, pailain? O cellphones. No? Ato nang gamiton to our advantage to carry the age-old gospel, the message of hope. Ato nang i-embrace ng modernity. Kay dako pa ng tabang mas dali siya kay ang dili maabot yung mga lugar, maabot sa technology. So, saan kaning podcast discussing biblical interpretations or discussing about the good news, the gospel. Kaning podcast, mo niya siya ang modern term sa radyo. Di ba kanang radyo, kanang magstoryahan ay sila, di ba sa radyo maminaw ta. Ang kaning podcast, modern siya nga term nga nagya po yung mga siguro example, duha ka tao, magstoryahan ay sila, sila yung mics, then mag-sharing sila about sa ilang knowledge about the gospel. So, kani siya nga pamaagi kay downloadable. Pwede mo siya mapaminawat sa Spotify, kung naamoy Spotify. Pwede mo siya ma-download sa YouTube. So, accessible kaayo. No, mas advanced siya. Mura siya radio na tayo, pero mas advanced. Ang maestro si Sir Zuriel Ray ay anak nila Sir Ray. Naa sila yung podcast pod kaning. Kung familiar mo sa page nga Christian Think Tank. So, muna ilang page na sa Facebook. Christians Think Tank. Gahi mo sila mga podcast, mga issues about Christianity, of course, hindi mawala ang gospel. And also, kaning blog post. Hiling ka ito mga daghan kayo mga blog karon, mga blog post, siguro pwede ka na i-type lang nimo or videos. Pas kang pastor na siya ka ng vlog, pwede niya mahimo na platform to share the gospel. No, ato nang gamiton nga sa ato ang advantage ang kaning mga modern technology. No, the digital realm provides many ways to share the gospel's timeless message. Kaning usapod nga pwede itong gamiton ang Facebook, ang Instagram, o kaning TikTok. Usahay kay pagpakadong ito TikTok, allergy kayo ito no? TikTok, usahay ng TikTok kay ano na, worldly. Pero, mutan ako, usahay na sa TikTok kay nga nakapay mo siya worldly. Lawpay ng mga videos. Ha? Oo, mga sayo-sayo. But akong question, naaba na sa Facebook or wala? Naapod. Naaba na sa Instagram or wala? Naapod. So, akong point is, kanina mga platform, pwede siya gamiton sa dautan. But pwede na pa din natin gamiton in our advantage to share the gospel. Mag-post ng mga videos, hindi man siya dautan. Ang naara na sa tao, kung saan niya paggamit. Nung nasa iya kung saan niya paggamit. Ang kanina mga social media apps para to share the gospel, to proclaim the gospel. Kay karon halos ang mga tao kay nagtutok na naagyon sila kanang connection sa mga social media apps. So mas dali
ang pag-share mas taas ang percentage niya sila makadungog sila or makita sila sa imong i-post nga mga salvation message no mag-video ka dira mag-share mag-explain ka about sa the bridge mag-explain ka about sumaylain mga Romans road yung pamaagi or mag-share ka sa imong testimony paano ka naging Christian nganong nahitabo nga life change sa imo kung sa una nautan ka na tao nakaroon na yung mga nakakristuhan. So, pwede niyo na siya gamiton, mag-video para mag-share sa message. No? Muna atong ginaingon nga, kanya sa atong digital world, atong gina-embrace ng modernity. Okay, mas kanang accessible na siya sa mga tao. Next is, ito sa description of evangelism. So, number 1, description about evangelism is witnessing for Jesus. In Mark chapter 5 verse 1 to 20, mo na siya katong naka-encounter si Jesus Christ o nasapian na tao bitaw, itong legion ang isulod sa iya. Yan, handog siya pag-abot ni Jesus Christ niya. Hangyo siya na mubalhin sila sa mga baboy. Kasi bitaw, na-remember din ang story. So bagong after ato, as Jesus was getting into the boat, the man who had been possessed with demons begged him that he might be with him. Gusto niya musulod kang Christ, mag-uban siya kang Christ. Hangyo siya. Ngayon, di na siya ni Christ nga. Go home to your friends. So one version kay, go home to your families. And tell them how much the Lord has done for you and how He has had mercy on you. Okay, instead niya ubanon sa Jesus Christ, iyan siya nga, nakaw dito, at to sa imong friends, sa imong families, kung isulti sa ilaha, kung sa ibuhat sa Diyos sa imong anong nangyari, nakakay, noon na mo siya na napossess sa demons, samara na niya yung kaugalingon, wala yung makapugong sa iya, tungkol sa kusga niya, legion na nagsanib sa iya, naghan yung mga daot ng Espiritu. So, kung pasabot, nasikat na siya na, balihan na siya atong lugar, nga na-possess sa demon. But, nahitabo man nga meet sila ni Jesus. Na ay pagka-encounter nila ni Jesus, niabot ang life change sa iya. Muna nga, nindot kaayaw siya na kanang gamitong sa Ginoo to tell other people about His love, His forgiveness, about His grace and His mercy. Ani nga tao. So, kung sa'yo nahitabo, so the man went away and began to tell in the Decapolis how much Jesus had done for him. And the result is, all the people were amazed. Amazed sila. Ilang si Jesus Christ na. Iyan na din siya. Siya igahom bisan sa mga spirits. Dili lang siya na igahom sa mga physical na balatian but also sa mga spiritual na mga balatian. So, nabaliog noon. Ang mga description sa evangelism, naging witness ta for Jesus Christ. Number 2, winning souls for Jesus. Ingon ang Jude 1 verse 23, rescue others by snatching them from the flames of judgment. Pag anak nato din sa kalibutan, automatic nakadistino na ta padulong sa hell, sa inferno. So, ang ingon ni Jude ato daw silang i-rescue from the flames of judgment. Muna nahimutang mga soul winning souls. So, sa description sa evangelism is winning souls. Ato silang ginadaog balik gikan sa condemnation. Ang description na ni Kuya Jess kay mga natindog na sila sa pampang, ang hulat na lang na matagat sa impyerno. So, atong trabaho is mga winner of souls. Ato silang i-rescue from condemnation through the gospel. May watang instrumento para sila makaangkon sa relasyon po na nadawat po nato. Number 3, it is the first step towards discipleship. Should be followed by discipleship. Sa Matthew chapter 28 verses 18 to 20. Ang gingon din sa verse sa 19. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit,
and teaching them to obey everything I have commanded you. And this is the promise, and surely I am with you always to the very end of the age. So kaning Great Commission, ako ang pagtuuan sa una, kaning Great Commission is kaning pag-go. Pag-go. But kulang na siya. Ang Great Commission, ang kaning pag-go is part lang siya sa greater nga commission ni God sa tuwa. It involves going, making disciples, and part sa making disciples is baptizing them and teaching them everything that I have commanded, that Jesus commanded them. No, part siya sa greatest commission, ang go. Kulang siya. Naagyo na ang discipleship making. It is the first step of discipleship. Dili lang ka basta go, naagyo na ang pag-follow up sa iya. Munang every time nga mag-share ta og gospel, ato gyud gina-open ang opportunity nga pwede may makabalik. Otro, are you interested nga to know more about Jesus Christ? No, ato nang i-offer ng mga opportunity sa ila. Willing ba ka nga mabalik mo next weekend or next day to learn more about Jesus Christ? So, yung nga na ang Great Commission, dili lang ta tapos sa pag-go and pag-preach. Nagyan ang pag-follow up, pag-disciple, pag-baptize, and pag-teach. So, dili lang siya sayon naman ang pag-go. Dili ang matrabaho yun kaya ang pag-discipleship, ang pag-follow up. Number 4, wala ito. So, ito ang mga description of evangelism, mga biblical foundations about evangelism. Next is why every Christian should practice and pursue evangelism. Every Christian daw, kailangan man mag-practice and mag-pursue pag yun. Saan ang pursue sa Bisaya? Magpadayon. Mura na ito ang saan mo nila yun? Magpursige, no? Ano kaya kung ipursige ang evangelism? Anong ato mo i-practice? Unang rason, it is the command of Jesus Christ. Of course, sa Matthew 28:18-20 is the command of Jesus Christ, no? The greatest commission. Kaning command is not just for the original apostles. Okay, naway nabasahan na ba yung sila nga? Kaning Great Commission, gisuguro na directly sa mga apostles lang. Nayon na ng mga doktrina. Sa mga apostles naman na sila i-direct na sa kita ng mga Gentiles, dili na nato na. Or dili na compulsory nga mo kuanta. Mutuman na nayon na ng mga prinsipyo. But kaning command is for every Christian because all the world, all nations of the earth has not yet been reached with the gospel. Nakalagay mo sa Acts 1 verses 7 to 8. Kani siya na command, wala pa man na kuan gyud nga ang scripture nga wala pa gyud na kaning sa tawo na wala pa gyud na abot ba ang tibuok kalibutan, all nations. When we say all nations, all people groups, all tribes, no muna sila no, wala pa gyud na saturate ang gospel anak ng mga people groups. Muna nga kaning command gapadayon gihapon. The command flows to every Christian generation, to every Christian alive. So walay excuse. Dili ta excuse ani yung command isugo ni para sa tanan ng mga Kristiyano. Tanan nga nakaangkon sa kaluwasan ni Jesus Christ na agid tayo responsibility to tell the gospel, to tell the salvation nga ato ang first nga naangkon. Muna ang unang rason anong atong i-practice and i-pursue ang evangelism. Sunod, number 2. Because the world is broken and is in the darkness. Sige, I need volunteer magbasa sa Isaiah 60 verses 1 to 3 and also another volunteer na po sa 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5, please. Kisay makauna og apply. Isaiah 60 chapter 60 verses 1 to 3.
unsay giingon sa scripture about our world karon. Kasama? Pareho. In Isaiah 60, chapter 60, verse 1 to 3. Yes. Bang Jerusalem ug sidlat kay niabot na ang imong kahayag ug ang himaya sa Ginoo gisidlat na kanimo. Tabunan ka sa kangitngit ang kalibutan, ang katawhan tikyupan sa kanino apan ang Ginoo musigda kanimo ug makita diha kanimo ang iyang himaya. Okay, ingon diya sa. Thank you. Ay, next. Sige. Ang kanasuran modukol sa imong kahayag ug ang mga hari modukol sa lamdag sa imong kahayag. Good. So, thank you, Pastor. So ang word nato ingon sa Isaiah is na kanang naa sa darkness, no, according sa kanang Isaiah. Iyang pag-describe sa world is na sa darkness. Sunod, 2 Timothy 3 verses 1 to 5. 2 Timothy 3:1 to 5. Manti kini sa katapusang mga adlaw moabot ng mga malisod sa panahon. Ang mga tao manguna-una lamang sa ilang kaugalingon ug sa kwarta. Hambugiro sila, mapahintason, bugal-bugalon, masupilon sa ilang mga ginikanan, dili mapasalamaton ug dili Dios nun. Wala sila'y kaluoy, walay tuangod, tigutang-butang, mapatuyangon, bangis malimutan sa maayon, mabudion, mapasagaron ug garbuso paayon. Palabiyon nila ang kahilayan kaysa Diyos. 5. Magpabilin silang reliyoso apan sa likway nila ang natubod nga gahom niini, di kay kining mga tawhanan. Okay, thank you sa pagbasa. So ingon si Paul sa iyang letter kang Timothy, describe niya kung sa kadautan ng mga tao. Nung sa una pa yan ang panahon, hangtod karon na pagyaman ng mga tao. Tanang klase sa mga kadautan nga ginahimo sa tao, niya gisulat na apoy mga na-mention niya dito na ito mga religious persons or religious people, pero gapadayon gihapon sa ilang karaan na binuhatan. So, muna makaingon ta nga the world is broken. Sukat pa sa una, first century hangtod karon na gihapon ang ingunana na klase sa mga tao. Unang kailangan yun nga atong i-practice and i-pursue ang evangelism. Ato yun ila sa ilaha si Jesus Christ tungkol kinahanglan sila og kahayag. Pinaa sila sa pangingit. Kailangan nila makakita og kahayag. Kailangan nila ma-fix ang ilahang broken nga relationship with God. No, gamiton ta nga instrumento to preach Christ, to preach the good news. So, we are the light of the world. Kita tanan nga mga nakaangko na sa tinud-anay nga kaluwasan, genuine faith, and nakaangkot ang genuine salvation. Ingon ang scripture, we are the light of the world. Mga bringer of light, bringer of good news. And because the word of God which we carry is light. Ang ingon ang Psalm sana, the lamp is a light unto my feet and a light unto my path. The word. Thank you sa correction. The word is a lamp unto my feet and the light unto my path. The word we carry, muna yung magsilbing nga kahayag. No, dili kita mismo, kundi ang word si Jesus, from the Lord, from Jesus Christ, to magamit ni to bring people to the light. Ngayon, bilang sa darkness, kaya kita mo sa una, di ka mo punta sa darkness. Ako sa una, bisan ko, na ako sa church, hindi ako, pero makaingon ko nga, na kinabuhi ko nga na sa darkness, kaya wala akong kabalong kailangan kita ay yung relasyon ka Christ. Di lang enough nga naa ka sa church, nag-serve ka sa church. Bata pa ko, member ng choir, nagatugtog na ko sa worship team, bata pa ko. Alam naman ako, mga grade 6 pa ko, nagatugtog na ko. So, niabot ang time nga, hindi ko ang yun, kanang nagigamit ng Ginoo nga mo preach sa ako as a salvation. Kailangan makapatunong tinutan na yung relasyon. So, dili excuse kung mo nang maging sensitive ta sa mga kauban sa church. Muna ay mga kauban para ito nga abi na ito, luwas na pero wala pa gidi ay. Nalibog pa rin sa salvation. So, maging
maging aware ta and maging discerning ta about mga sa mga. So, along with our testimony, so muna itong first workshop, how to write your personal testimony. And then mag-partner ta. Sige, next. Number 3, faith comes by hearing for the salvation of the lost. Nakalulunduman namin experience na ko during our mission trips sa Dinagat Island. To be specific, sa Libho, Barangay Libho. Usa ka adlaw ato nagsangyaw mi, naglakaw mi, nangyaw mi. Tapos namin naatuan nga balay niya. Na yung mga bata dun sa gawas. Na ilang mga parent, pero naara sa may bultahan. Pero sila naara sila dali sa may karang ilahang sa tawag na ground nila, part sa ilang properties. So nag-preach me, and niabot to sa kuan, kay taas na silang oras nga gihatag sa mga niya maminaw. So niabot ko sa story of creation. Akong ginpaila sila si God. Kasi siya ka-powerful. Asa pa nagsugod yung mga tao. And then, ako silang istoryahan about Adam and Eve, sa serpent, katong the tree of life, the tree of knowledge of good and evil, mga ng mga stories about sa creation. Kanya, di ba ka nang mag-storya ka kay makabantay ba ka kung ang imong istorya kay nakasabot o wala? Di ba? Makabantay ba ka kung nakasabot ba niya o wala? Kaya nagdangaro na silang tanaw sa kuha. So, nalunawan ko ba? Isa. Nakailan mo ni Adam o ni iba? Wala, isa ba na sila? Mga bata po sila, mga high school na to sila. Alam ko, nakabasa na mo sa Genesis, sa creation, wala po diya. Nakabasa na mo Bible? Ano sila? Wala po. Ha? Ano ko ba? Kuha mo sila ka ng katong isa sa mga akong pinaka-bata sa ilaha, na siya kulintas nga katong ka-Ikleo. Diba, Ikleo ba yan ang lugar. So, ito ko nakakuha ba nga, naagid ay kanyang spiritual barrier aning lugar. Dili man sila layo sa kanang kabiasnan. Dili sila layo sa kabiasnan. Nga di makaingon ka ba nga, imposible nga walay Bible diri dapita. Mura ko naa sa kanang mga lugar sa San Fernando, bangianan ng mga lugar ba? Paninganan ng mga ang taon nitong environment, murag araw ko sa San Fernando, araw ko sa Vicente. Dili kayo layo sa kabiasnan, pero wala sila access sa Bible. And napag ito isa, si Kuya Francisco, di ko makalimot sa iya, ang iyang balay kay murag tangkal sa manok. Kuha na siya, niyong na siya, biko na niya tuhod, di ko siya makalakaw, kaya na siya TV. Kunya, Tagalog siya Bible, atong green bitaw ng New Testament, murag itong available na lang namo. Pagkasunod adlaw, ako silang gibalikan, ako siya gibalikan. Kunya, kay siya mo i-separate siya sa ilang family, itong sa iyang sakit. Pero kami, at first nahandog mi, iba si matakdan nila, pero sige lang, matay na rin. Sangyaw na sa iya ha, kay siya, makita na ito ng murag. Kung ano ba, hapit na gid siya po sa Ginoo. Makain ka, haluya na gid siya. May, Kuya, kuha yung Bible. Hindi nga namin, giguha niya yung tuwalya. Ano kuha mga tuwalya? Iya na iputos ang iyang Bible sa itong tuwalya. Iikapos, yan simot-simot. Ano iya naman yung mga gibuhat yan? So, kan sa akong ginabuhi, si Pintaan niya sa mga karumpaw na kapang iya Bible. Muna nga, faith comes by hearing. I believe, na yung sa scripture, faith comes by hearing. Kung ingon ang Romans 10:14, apan kung saan may pagsampit sa iya kung wala sila matuo, o kung saan may pagtuo kung wala sila makadungog sa mensahe, o kung saan may pagkadungog kung walay magwali ni ini. Nanti yun nga naayoy muadto ba? Muadto. Kung saan ayaw sila kay dili tanan ay access sa Bible. Sa modernos kung panahon nung dili tanan ay access sa gospel. Nung natin kaya manaagid na ang pag-go. Kaya ang target ng sa Nehemiah teams, mga unreached o mga hard-to-reach places, mga geographically hard-to-reach places, mga ang target na mga tuan, makapenetrate niya ng mga lugar. So,
Next, evangelism is a major key to Christian growth. It should be a part of our Christian lifestyle. Kung ato nang kaya mahimong habit na ito ba? Sa itong mataparan, sa ito ang opportunity nga maka-share sa gospel. No, it should be part of our lifestyle. Itong story ni Pastor, itong atong butuan Pastor, no? Itong mekaniko. Opportunity nga makasama yun sila Pastor ato. Kasama yun sila ato. And ako last na ako nga nabuhat kay ato nakatuloy bumalik ni Wincy. Ako nagpalit ng trucks sa trucks sa shopping, nagpalit ng trucks. Nakapanghatan nito trucks. Kung mga naglinya dito sa Pumilig, ako yung tagaan. So yung nana, so kung sa inyong opportunity ka makashare mo sa gospel, whether mag-story mo or magmangatan ng trucks, it should be our lifestyle. It gives strength. Ingat ni Jesus Christ, ikaw na ni John 4:34, my nourishment comes from doing the will of God who sent me and from finishing His work. And si Jesus Christ, muna akong nourishment to do the will of God. Ang mission mong bulahaton, muna akong nourishment. And it should be also our kanang food sa atong soul. Tanang nga na pala ito ang desire ba? Okay, yung si Jesus Christ, it gives strength sa ato nourishment sa akong kalabi. Next, ano na punta karon sa 5 elements of the good news. So, importante kaayo nga natay kanang pag-review ani. Nakadong naman ta ani, but ato na yung i-review aning 5 elements of the good news. Kaya ato ni kailangan yun pag manangyaw na ta, kailangan natay knowledge about ani or ma-refresh man lang at least ato knowledge about ani. So, first element of the good news, kailangan nato yun masabtan Jesus is fully man and fully God. Ang muna pinaka-the best nga atong pili magamit na term, fully man and fully God. Dili 100% God and 100% man. Kaya total na 200 na. So dili manana ba? Fully man good, mga pinaka-the best good nga kanang term atong magamit to describe Jesus Christ, the nature of Jesus, fully man and fully God. Ginakuan mi ana sa among teacher si Pastor Robles, katong pastor na sa First Buhangin. Iya may palibog sa utok ba? Practice sa utok. Kisa may namatay sa cross, Ginoo or ng tao? Mangyari na mga tayo question ba? Gusto niya i-test among reasoning. But Jesus Christ, fully man, fully God. Jesus Christ, God's Son, was miraculously born to the Virgin Mary, embodying both human and divine natures. The Word became flesh and made His dwelling among us according to John 1:14. Kailangan natin yung una nga element sa good news, kailangan natin masabtan ang nature ni Christ. He's fully God and fully man. Kaya naghan mga religion nga dili datuan eh. Ang ilang una si God, si Jesus Christ is just a prophet or just a man. Dili gid siya God. Naapoy mga nato nga Jesus Christ kanang ginatawag na ito modalism. Kanang modalism nga belief about Christ nga si Christ, ang God, dili siya pwede mahimong Son, Holy Spirit, and Father at the same time. Murag at some point sa iyang life, gibuhay na niya pagka-Father na imo siyang Son. Muna ginatawag na modalism. So dili na mo ay ginatawag sa Scripture. Dili na may ato ang ginatuuhan. Mga sa Baptist kay si God sa una man ato sa karon, He is Father, Son, and Spirit, 3 person gina. Dili gina magbulag, dili gina mawala, na gina sila present. Di na siya may God kung walay Father, Son, Holy Spirit lang. Di po na siya may God kung Holy Spirit, walay Holy Spirit. Okay, gets na to. Kailangan na masabtan. Number 2, second element of the good news is Jesus lived a perfect life. Okay, sa atong pag-share ko sa gospel, anong yung mga elements kay atong i-promote permitting si Jesus
Christ. No, ato gyud sila permanent i-point ang Jesus Christ. Dili na sila i-point sa Southern Baptist. Kailangan natin masabtan unsa ug kinsa si Jesus Christ in order for us to kanang maximize our kanang pag-share about the Christ. Ano ba? Masabtan nato kinsa si Christ. Kung hindi nato masabtan completely ang atong ginasangyaw, no, kanang kulang ba? Jesus lived a perfect life. Wala gid siya nakasala. Daghan po yung mga argument niya, ay, nakasala man siya. Wala po yung mga ingana ng mga teaching. Naman siya, naman siya yung mga ibang buhat niya. Example, ang pinaka-common niya, recently akong nandugan, di ka no, naghimo kaya siya buhay. Ayan na ba ng mga doctrines or mga tinuuhan, pero Jesus Christ, according sa Scripture, wala gid siya nakasala. Perfect yun niyang life. Adhering flawlessly to God's commandments. No, kay kanina time katong sa 4 gospel dito, Matthew, Mark, Luke, John. Under po sila sa law kanina time. Manang si Christ po, ka-follow mo siya sa law. Nahimo lang nausap lang or niabot lang ang New Covenant or New Testament after na sa iyang kamatayon. Katong sa kamatayon niya, di ba nabuwak ang nagisi ang tabil tabernacle, mo to gi-abolish na ang law. Itanggal na ang law kay siya na ang new covenant. Under grace na, hindi na under law. But during sa time niya, wala gid siya nakasubak. He committed no sin and no deceit was found in his mouth. Siya sa pagsulti man lang, wala gid siya nakasala siyang sikitaw. Nya sa pinaka-common niya, kuan ang Jesus Christ katong suko dito siya. Ano suko man kay Jesus Christ eh. Yung posible po kayo, kung wala sa ato nakasultig ka utan, kung makayaw-yaw magigit siya ato, makasingka magigit siya. But, according sa Scripture, wala gid siya nakasala. Nasuko siya, pero wala siya nakasala. Number 3, nga element of good news. Jesus died in our place. Na ato yun kailangan niya ipasabot sa mga tao nga siya mo ibuli sa ato ang nga kita unta mag-antos atong na sinati ni Christ dito sa cross. But He died in our place. Despite His immaculate, His holy nature, Jesus endured the death meant for the gravest sinner. Iyan pa ni Dr. Roman, ang iyang explanation na kay siya ang tanan daw nga kapungot sa Ginoo sa mga tao, sa tagsa ng mga tao, sample sa ato adiri. Ang sa tagsa kapungot ni God sa mga tagsa sa ato, iyang gihapak na ng Jesus Christ. Nga nakalala ang iyang na-experience niya suffering. In order for God to satisfy His wrath, kailangan na i-punishment. Kailangan din na bayad yun. Pero ang nahitabo, dili man ta enough na makabayad sa atong utang, atong sala. So, si God, si Jesus Christ, siya perfect na sacrifice. O siya lang yun ang makabuhatan in 1 Peter 3:18, for Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. So, kailangan ko natin na ipasabot. Ngayon, si Jesus Christ mo yung ibuhan. Siya ang nagpuli sa imuha dito sa cross. Kailangan makita nila ang need nga need nila og Savior. No, part sa ato ang goal sa pag-share sa gospel, dapat makita nila ang need. Dapat ipaangkon nimo sila nga sinner kita and we need a Savior. Kung dili nila makita ang need, dili nila i-accept si Jesus Christ or wala sila i-response, di sila mag-decide. Ano ako man siya i-accept as my Savior? Kailangan mo rin kulawasan. Di ba? Ato hindi pakita siya na yung need nila. Nag-need sila ang Savior. Number 4, Jesus overcame death. So, mo ang usapod sa mga atong ipasabot sa mga tao. Jesus emerged victorious from death by offering eternal life to all believers na overcome niya ang kamatayon. O mo ang ato ang kaning resurrection ni Jesus Christ. Mo na ato ang hope sa ato ang faith
Kaya kung wala si Jesus Christ na banhaw, useless ang ato ang pagtuo. Diba? And kaning resurrection ni Jesus Christ mo ginang pinaka-proof nganong kanang nagtuo ta sa atong gituuhan karon. No, kay daghan man Dios na claim na Dios pero siya lang na kanang nag-prove ba nga ako tilon na Dios kay ako may overcome ang death. Nabanhaw ko sa katulong ka adlaw. So, kung na mga debate about ani sa resurrection, tinuod ba yun nga resurrect si Jesus Christ. Pero naatay kanang ginatawag na 4 facts about the resurrection of Jesus Christ. Una katong Jesus burial and death and burial. Ikaduha katong empty tomb. No, mga evidences ba nga na-resurrect si Jesus Christ. Na-resurrect siya, una, tungkol kay namatay man siya, niya gilubog. Then empty tomb. Then post-mortem appearances, katong mga sa 40 days, dili lang ka-isa napakita si Jesus Christ, but napakita siya sa kadaghan. And then, ikaw pa itong the origin of the faith of the first disciples. Kung sila yun nag-prove nga si Jesus Christ tinuod kay kami mismo, kaya di ka ng faith. No, muna yung mga evidences nga atong ipanglaban sa mga wala gatuo sa resurrection. But sa mga kuan na kanang mga advance o atong matawag na advanced level na siya ng mga arguments nga pinuto isulti. Karon ang atong focus is si Jesus Christ atong ipaabot sa ina na resurrect, tinuod nga resurrect. And number 4, siya niya kayab sa langit. Number 5, siya niya kayab sa langit. Post-resurrection, Jesus ascended to heaven, taking his rightful place beside God. After he said this, he was taken up before their very eyes, and a cloud hid him from their sight. Sa Acts 1:9, pagputuon niya si Jesus Christ. Wala na siya pabilin niya na banhaw, but kayab siya sa langit to prepare a place for us. Kaya maumot ang ikadawang higayon, mabalik siya o maunta niya, ang mga anak niya. So, walang 5 elements of the good news. Kailangan natin ng usaptan para mas mapasabot nato kinsa si Jesus Christ. Anong need nila ng Jesus Christ? Next. So, ato ta sa divine task of evangelism. Number 1, at rin isutang na it is for every Christian. Not just for any particular group, organization, dili na ni para sa mga mission committee, o dili na ni para sa church, but for every Christian. So, it is an ongoing divine task that will continue until Jesus comes back. Number 3, its power comes from the Holy Spirit and not from human wisdom and good exhortation. O dili na ito ang kaugalingon nga kaalam, kusog, or kaabtik manulti. Ang atong panangyaw kay gikan din sa gahong sa Holy Spirit, siya ginang kanang source atong strength, atong knowledge, atong wisdom. Kaya kung wala kang pamamuhat sa Holy Spirit, dili siya mahimong effective ang atong pagpanangyaw. Siya lahat sa atong strength. And number 4, kailangan itong sabtan na not everyone who hears the gospel will be saved. Kaning sa Romans 10:15-16, ang giingon diha ni Paul kay ang mga Israelites ilang i-reject ang salvation na i-offer ni Christ. O sila ang first na nakadungog sa message, sa gospel, pero ilang i-reject. So, same po na sa atong karon ni panahon. Di yun na ma-expect niya. Ang tanang nga itong sangyawan kay mudawat yun mo accept. Naagi yung mga mo-reject, na yung mga dilit mo tingog, basta itong mga sangyawan na mo sa hingo, okay. Siya siya smile sa mua. Hindi, sumantin, dawat mo si Bryce, hindi. Na siya. Amot, pasig ko siya. Pasig. Na siya nahinga ka ng denomination. So, among gihimo, nag-offer na namin prayer sa iya ha. Natin sa pikas. Balay. So, dili tanan nga imong saktan nga balay kay maayo ang ilang pagdagasi mo. Naiuban nga kasapaan ka. Naiuban nga lalisod ka. Naiuban nga sila ang musangyaw sa imo. So, ikaw ang musangyaw. Ikaw ang musangyawan nila. No, experience din niya na.
katong leader sa chapter sa PBMA, kami naman ng isang yawan, ipakita na niya itong mga sing-sing yawan. Kanina mo, sa interesado mo, kuha yung tanan kung sunod mo. Di pa rin yung mahurot, libot ang dinagat, makaampo naman eh. Kuyo ko siya ba? Kami, wala manitingog. Kaya, dili pa siya ready, ang iyang heart. Di pa siya hinom. Di pa siya ready for harvest. So, wala yung sayang oras sa iya. Ito is the next. But, with respectful, in a gentle way. Sige, kuya, sabi, nangit me. But, sabi, pa-pray mo, pa-pray na lang sa inyo yan. Kana, wala mong gimubalibad, anak. Kuhaan mo sila mo. So, sige, pray. Tingnan na. Next, sa lesson 2. At ito sa lesson 2, preparing for evangelism. So, naapay activity kang hinuon. But, while kuha sa activity, at the same time, mag-break sa ta. Maghihi, or naapay snack, pwede ba ang snack, pwede na ang snack. But, sige, before tamang snack, ako sang isulti ang activity nato para samtang ga snack ta magbuhat ang activity. Sige, okay pa mo? Okay pa mo? Okay. Sige, so natay ko diri tulong ka kanang pilian ng physical preparation, mental preparation, and spiritual preparation. So matong sutan sa lesson 2. So napay panghatag ng mga papel. So dili siguro tanang tagaan ni gamay ra man ni. Napay hatag ng mga papel. Then inyong ibutang asa dapit na siya nabilong. Physical preparation ba? Mental preparation and spiritual preparation. Kung naabot yung mga blank na i-provide, pwede mo kong magtumag. Siguro, di nato ni, kung nakikita ninyo mga wala siya, na may idea mo, tapos wala siya na butang, pwede mo mag-suggest. Kung butang mo nga, ay kaning need na ako ni, adin na ako ni i-suggest ang kanang spiritual preparation o physical preparation. Sige, I need volunteers para kuan ka nang magbuhat ani. But, sa dili pa na ako ni panghatag, mag-break ta.